Another day, another mini vlog na naman ang pasosyal na nanay. Ito nga at maaga akong nagising dahil kailangan kong iligpit ang aking mga kailangang iligpit dito sa kusina. Una ko nga palang ginagawa ay yung pagtanggal ng cover ng aming water dispenser dahil kailangan ng i-refill sa aking mga Junakis na tumbler. Tapos umiinom din ako ng tubig para ma-hydrate ako dahil kagagaling ko lang sa tulog. At eto na nga, nililigpit ko na ang aking ligpitin dito sa kusina. Binabalik ko na isa-isa ang mga kailangang ibalik sa kanya-kanyang bahay. Para naman ako si kuya ng PBB house, kakaloka kung paano magsalita. Charot. So ngayon, ang mindset ko, kung may nakita akong kalat, nililigpit ko agad o binabalik ko sa kanya-kanyang lugar. Kaysa maipon ng maipon at patambakan ng matambakan, edi kalat na naman yan. After ko nga palang maibalik yung mga plato, at nagtitimpla na rin ako ng aking kape dahil kape is life. Hindi ako makakapagsimula ng trabaho kapag hindi ako nakapagkape sa umaga. Parang feeling ko wala akong energy, ganun. Nilabas ko na nga rin pala yung water dispenser naming dalawa dahil ubos na. Eto, inayos ko na rin yung aking mga sinampay dahil 3 araw akong naglalaba dahil sobrang tambak, gabudok na ang aking labahin. Maaga akong gumigising pag gusto ko maglaba para nahabol ko yung init ng araw kasi ang hirap maglaba lalo na tag-ulan na. Parang tinitake advantage ko yung init ng araw sa umaga. Ganun, para at least sa hapon tuyo na o tanghali pa lang tuyo na agad ang mga damit. After ko nga maisa lang yung last na labahan ko, eto nga at nagdesisyonan kong maglinis na rin. Nagwalis-walis lang ako dito kasi everyday madumi ang bahay namin. Eh, ikaw ba naman may 4 na anak, di ba? Anong ina-expect mo sa bahay mo? Charot. After ko nga makapagwalis ng bahay, eto nga napagdesisyonan ko na rin magsaing dahil ako rin naman ang nagsasaing. At si Kuya Ivler nga pala. Ayan, baka naman kasi sabihin ng aking panganay hindi ako nag-give ng credit sa kanya. Credits, it's here. So, eto nga, ganito rin ba kayo magsaing? Mga makalumang style ng pagsasaing, ganun. Hindi sukat ang middle finger. Mas nadadalian kasi ako magsukat ng bigas or ng tubig kapag mga makalumang style, ganun. At ito nga, pinupunasan ko na rin yung aking rice cooker dahil nga naman may mga moist siya at yung mga natapong kanin kapag nagsasandok yung magagaling ko Junakis. At ayan na nga, ni-start ko na rin ang rice cooker. At syempre mga mima, hindi mawawala ang aking voodoo for today. Happy ang first song. Syempre for the aesthetic yarn, o diba? Kung katulad nyo kasi ako mga mima, nahirap akong mag-chop or mag-slice ng mga gulay, ng mga anik-anik, ayan, ito, pwede rin sa inyo to mga mima. Ayan niyo, medyo malalim din siya, tapos meron pa siyang brush dun sa ilalim, ayan, nabubuksan siya. Tapos akala ko nung una, panglinis lang siya. Siyempre, di ba, na-chop into tiny bits yung onions and garlic or kung ano-ano pa. Kaya yan, kapag medyo nahirapan ka or gusto mong mapabilis yung trabaho mo, gamitin mo tong brush na to. Sobrang laking help niyang brush na yan. Ito sa bandang loob ng bilog na yan, meron kayong makikita mga lines dyan kung saan nyo itatapat yung pinaka bowl niya para mas madali nyong maisara and mas madali nyong mabuksan. And then, ito naman yung kanyang blade, mga mima. Tatlo yung blade niya, medyo matalas yan, mga mi. Kaya ingat na lang kayo kapag naglalagay kayo at saka kapag aalisin nyo and also kapag uhugasan nyo. So, ito naman ang pinaka-aesthetic part niya, mga mi. Sobrang gandang-ganda ako dito. At yung top part niya, yung pinaka-cover niya, ayan, made of wood yung pinaka-bilog niya kung saan doon nyo hahatakin para umikot yung pinaka-blade niya sa loob. Expect nyo nga din pala ito, mga mi. Lagay ko na lang sa comment section yung link. Kaya naman sobrang happy din namin ni Daddy Dance dahil nakabili kami ng ganito. Di na kami mahihirapang mag-chop ng mga bawang at onions. Yan lang mga mi, salamat sa panonood. Babush!